Hello everyone! Hello traveler! So, ang tagal po nawala. Nabisi tayo sa buhay. Pero ito na. I am now here sa Terminal 1. Naghihintay sa aming boarding gate. And kasama ko ang best friend kong si Monica. At ako ay pupunta sa Macau. So, mamaya pakita ko sa inyo. Philippine Airlines kami. So, pagdating natin sa Macau, kuha tayo ng mga video. So, nakisama lang ako kay Monica at saka sa friend namin, si Kevin. So, sila ang bahala sa itinerary. So, let's see. Bye! Flights from Philippines, Manila to Macau is roughly around 2.5 hours. Pero, sunete kami nung araw na yon kasi 1.5 hours lang yung flight namin. Nandun na kami. Kaya, lalo kami nagkaroon ng extra time. Ito nga pala yung food namin sa PAL. Pasta ang in-order ko with beef. We arrived at Macau International Airport around 3:30 p.m. and then minute namin si Kevin kasi siya yung susundo sa amin. Nagpapalit din muna kami ng pataka dito sa currency exchange sa airport. As much as gusto ko magpapalit sa Pilipinas ng pataka, mahirap makakita ng money exchanger na meron. After noon, nag-taxi na kami papunta sa hotel para makapag-check-in. Ang pangalan nitong hotel na to is Hao Kong Hotel. 3,000 pesos siya a night. Good for 3. So, napakamura. So, nagpahinga lang kami ng mga 2 hours dun sa hotel. Tapos, ang first stop namin, pumunta kami dito sa Loha Sopa The Fita Chongkei. Isa siya sa mga kilalang Michelin Bib Gourmand restaurant na must try dito sa Macau. Kain. Ano bang itatake mo sa Japan? Ay, sa dito na. Meron ba? Parang ano? Japan. Ha? Japan? Sa rin Japan. Gusto ko yung gandong noodles yung malipis. Mainit pala yung noodles. Yung noodles ay mainit. Yung plato malamig. Ay, yung plato. Pero mainit ako. Kasi po. Pareho tayo, di ba? Ako bang gusto rin iyan ito? Talis mo. Oo nga eh. A few moments later. Of course, they say that a trip to Macau will not be complete without trying their night bus tour. Since they say that Macau is the Las Vegas of Asia, sayang kung hindi nyo ito try. Madali lang siyang i-book. Actually kami, nag-book lang kami on the day itself through Klook. 1,072 pesos siya per person, and yung bus ride is a 50-minute bus ride along dun sa mga strips ng hotels at saka casinos na napakaganda ng lights. So, oo nga. Ganda.
Hindi ko pala nasabi na para makasakay ka dun sa bus, you have to go dun sa Galaxy Hotel. So, sa sobrang lamig nung gabing yon, dahil 8 or 7 degrees ata, tas obviously, nandun pa kami sa taas ng bus, kaya ang lamig-lamig nung hangin, ginutom kami. So, kumain kami dito sa food court ng Galaxy Hotel. Napakadaming mga food choices niya, obviously, kasi nga food court siya. Pero kami, ni Kevin, dito kami kumain sa Young's Dumpling. Ganito siya kalaki, guys. Kumain tayo sa Young's Dumpling. Sabi ni, ay, baka mahulog. Sabi ni Kevin, sikat daw siya Shanghai. Nakita ko na lang tayo. Para siyang, Nakitikim na lang ako. Shaolong bao, pero pag-click. Kita niyo kung gano'n siya kalaki. Ganyan siya. Ano sinabi na siomay ng Henlin? Ay! Ngayon ko na na-realize, yung ginawa kong sauce, baka sobrang anghang yung chili nila. Medyo. Ikaw lang ba, Udal? Shenzhen Bao. Yung bao. Shenzhen Bao yung tawag sa kanila. Burger yun. Okay, Pero parang soup ito, sa Mo na lang ako. may soup sa loob. Lakas. Ito, meron siyang green and... Ay, ano? Hindi na nga nabuhay. Buti na sa leaf na hulog. Ang premise sa aming gulay, kahit ulit ay gulay. Ang baduy ko, nagtakap ako ng pepper lunch dahil pagdaan namin, sobrang ginawa na ginawa ko. Tapos parang, nung naalala ko yung sizzling plate, ako naman yung nalaway. Nalaway ako sa sizzling plate. Kaya ito na muna sa akin. Gusto ko rin kasi magkanin. Light kasi yung noodles natin eh, pang merienda. Maliit lang, oo. Oo. Sabi ko na. For our day 2, we decided na pumunta sa The Londoner na hotel kasi nalaman namin nung araw na yon meron palang Harry Potter exhibit. So, saktong-sakto kasi kaming tatlo Harry Potter fans. 11 o'clock nagbubukas yung exhibit, 10 nandun na kami. So, we decided muna na kumain ng brunch at ito yung kinain ko. Syempre, Hainanese chicken rice. Napakasarap. After our meal, ayun na, dumiretso na kami dito sa Harry Potter experience. Kung kayo ay Harry Potter fan, kagaya namin ni Kevin at saka ni Monica, then I suggest may gulay. Pumunta talaga kayo dito, mag-e-enjoy kayo. The Harry Potter experience is actually an international exhibit na pumupunta sa iba't ibang country. So, kagaya nga nito, meron ito sa Macau, meron ito sa Germany, meron ito sa New York, and I'm sure meron pa nito sa London. So, basically, it's a 1 hour to around 1.5 hours of experience kung saan makakakita ka ng iba't ibang exhibit. Kagaya nito, yung mga libro, makakakita ka ng props ng movie, makakakita ka ng mga LED wall na nagsho-show ng different scenes ng movies. And at the same time, since ang tawag nga sa kanya is Harry Potter experience, meron siyang interactive experiences na pwede mong magawa. So, kagaya nun, pagpapasok ka, papasagutin ka muna ng quiz, kagaya nung syempre yung name mo, hihingin din yung email address mo kung gusto mong i-email sa'yo yung mga pictures ng experiences mo, hihingan ka ng Patronus, at saka hihingan ka din kung anong wand yung gusto mo, no? Tapos, after nilang kunin yung information na yon, lalagyan ka nila ng band, and yung band o yung wristband na yon, yun yung gagamitin mo for different experiences. Pwede kang mag-cast ng Patronus mo, pwede kang mag-cast ng house mo, pwede kang gumawa ng mga potions. Obviously, hindi ko siya ma-explain sa ganitong vlog, papakita ko na lang sa inyo. Pero if you are Harry Potter fans and you probably want to go to Macau and experience what it feels like to be in Hogwarts or to be in the Harry Potter world, then I would definitely suggest na pumunta kayo dito. Ang ticket price is between 218 pataka pag non-peak, pero nung sa amin, nagkataon, nung pumunta kami doon, holiday, kaya medyo mas mahal yung ticket namin, naging 268
pataka. So, nasa around 1,500 to 1,800 peso siya pag i-convert. And I tell you, sobrang sulit siya. Pagkatapos ng Harry Potter experience na yon, sa labas, meron ding mga stores, merchandise stores, kung saan pwede kang bumili ng iba't ibang Harry Potter na original na merchandise. Sobrang ganda. Sana makapunta kayo. It's only in Macau, in the Londoner Macau, for only a limited time. So, sana makapunta kayo. If I'm not mistaken, it will be in Macau until February lang or March. And then, magkakaroon naman daw nito sa Singapore. Pero ibang klaseng Harry Potter experience siya. Harry Potter Forbidden Forest experience naman. So, yun, parang medyo outdoorsy. Ito kasi indoor, no, na nasa loob siya ng isang mall. So again, sobrang ganda. Words cannot do justice. Pictures cannot do justice to it. Pumunta na lang kayo. Aiza versus Kevin, round 1. Go! Si Kevin na nanalo na. Ayan na si Aiza, bumabawi. So, after our Harry Potter experience, nag-decide kami na pumunta sa Macau's Giant Panda Pavilion. So, it's actually a free zoo. Maganda siya for families. Pero sa amin, since medyo matatanda na kami, hindi na kami nag-ikot-ikot dun sa zoo. Pumunta lang talaga kami dun para makita itong mga cute na panda. May 3 panda dun, kaya lang hindi ko na napicturean yung dalawa kasi yung dalawa nagtatagot na katalikod. So, itong nag-iisang panda lang na to na natutulog sa taas ng tree ang pinicturan ko. At itong dalawang panda na to. Ayan. So, joke lang kami ni Monica yun, syempre. Itong next na stop namin is the Taipa Village. Itong Taipa Village, kumbaga sa Pilipinas, kung may Binondo Food Crawl or sa Osaka, merong Dotonbori, yun yung counterpart na sa Macau. Pumunta kami dito sa Cafe Vongkay para itry yung world famous na pork chop buns. Kumuha na rin kami ng curry squid balls. At saka trinay namin itong kanilang iced coffee. Yan. So, sobrang sarap. This is also a Michelin Bib Gourmand recommended food. Kung pupunta kayo sa Taipa Village, ito yung wag na wag nyong imimiss. Pwede rin kayong kumain ng iba't ibang food, such as syempre yung egg tart nila. Masarap din. Kilala rin dito yung mga offals nila, yung parang laman loob na soup. Meron ding mga sikat dito, kagaya nung durian ice cream. Yun yung mga sikat. A few moments later. After our visit to Taipa Village, dumiretso na kami at naglakad papunta sa Sao Paulo Ruins or sa St. Paul Ruins. Ang Macau kasi used to be under the colony of Portugal, kaya may mga churches kasi may Christianity rin sa kanila. 1600s pa to na-build. Tapos ilang beses na rin siyang nasira pero preserve nila ng preserve. This is also considered as a UNESCO World Heritage Site. So, wag niyo pong imimiss na pumunta dito when you are in Macau. A few moments later. Our last night in Macau. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Let's Go Macau. 辣油，哦，那个辣椒。辣椒。 Ano naman sasabi nyo? Dapat pala, video-videohan nyo na naman. Buti na lang naligaw. Oo nga. Buti na lang naligaw tayo. Oo, hindi namin actually alam kung nasaan kami ngayon. Naglakad lang kami ng mga 20 minutes kung saan kami dali ng paa namin. Dapat pala. Hello. Ito na, kakain na kami. Kumain kami. Napunta kami, napadpad kami dito sa isang authentic na Chinese restaurant. Na mga Chinese talaga ang may-ari. So, hindi Kami namin talaga, sa alam. amin talaga to. Negosyo talaga. Hindi ko alam kung anong pangalan. So, tikman natin. So, umorder kami ng yang chow, ng hopa noodles, of course, hindi mawawala lechong Macau. Pero ang tawag nila dito is roasted pork belly.
Tapos yung kailan, yung stir-fried kailan, tsaka salt and pepper squid. Tsaka talong. Tatlo lang po kami, pero with XO sauce yung talong. So, last night na namin ngayon, pero ito na kakain. Unahin natin yung talong. So, nag-chopsticks mo kayo? Pag minsan na. Yup. Harap. Anong sauce itong makawala? Sugar. So dito, ang weird, yung sauce ng lechong mahaw nila, sugar. Bibigyan ka ng potato na may sugar. Masarap pala siya. Kasi may alit-alit yung sugar. May yung alit-alit yung sugar. Alit-alit yung pork. Pag nilagyan mo siya ng konti ng sugar, na-enhance yung flavor. Sige pala yun. Grabe. Ano yung nakumagal? Pero iba yung sauce sa Gulay. This is the stir-fried kailan. Kailan ata to. Ang weird kasi yung meron silang mga bits. Nalasa siyang fish, dried fish, na ni-rehydrate. So, pwede pala yun. May lansa siya eh, pero masarap. Wala. Last na, ito na salt and pepper, pork. Ang gano'n ko na yung sili. Ang lahain ko na sobrang Now, for our last day in Macau, we decided to check out early dun sa hotel namin kasi 4 p.m. yung aming flight. So, we needed to be in the airport at around 1 or 1:30. So, since for the past few days, ang kinakain namin ay mga street food, sinabi namin na mag-splurge naman kami for our last day. Kaya pupunta kami dito sa Lisboa Hotel para kumain dito sa Karl Lagerfeld Book Lounge. So, sa mga hindi nakakakilala kay Karl Lagerfeld, he is actually a famous designer. He used to be the main designer of Chanel until, of course, he died. He also used to be a designer in Balmain and also in Chloe at saka in Fendi. So, obviously, he has amassed millions of, dollars. So, nagpagawa siya ng hotel. Kilala rin si Karl Lagerfeld kasi ang mga design niya nakakatuwa. Kasama lagi yung kanyang pusa dun sa kanyang design. So, kung hindi nyo siya kilala, i-google nyo, tingnan nyo yung mga design niya, yung mga bags niya. Ang cute-cute, may pusa, no? Si Monica kasi cat lover to, kaya kilala niya si Karl Lagerfeld. He is also an avid book lover. So, kung makikita mo itong restaurant niya, ito lahat ng mga books na kanyang na-collect in his lifetime. Cappuccino. K for cappuccino. Charot. Wingardium, see? As a Ravenclaw. Wingardium Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Yes. Nandito po si Professor Snape. Let's keep it to half-past. So, iced coffee siya, no? Uy, mo. Anong Bait. Gusto mo ng sweet na... Gusto ko pa naman ng sweet. Ayan, baka pwede kami na sugar. Gusto ko ng sweet. lobster sandwich with truffle fries. Ito na, dumating na yung ating food. Ang in-order ko is the lobster clubhouse sandwich. Si Kevin at si Mon parehas na yung Wagyu
burger. So, may kasama ng fries yung mga sandwiches namin. Ito yung truffle fries. Nga masyadong lasa. Or at least ito yung truffle sa taas. Yun na yung so, ako kasi mahilig ako sa mga hipon, sa lobster. So, ito yung in-order ko. Instead, yung burger. Gusto ko na ito yung burger kasi wagyu. Pero sige, ito na tayo sa lobster. Kasi may mga wagyu naman sa Pilipinas. Pero ang lobster wala masyado. Gumagalaw yung camera ko. Sarap naman. Nalasan ko na yung lobster. Sarap. Maganda yung presentation kasi hot plate. Bye! Goodbye, Macau!